milyonaryo. Bumili lang ng Surf 5-in-1 powders or Surf Fabric Conditioner. Ilagay sa sobre ang tatlong empty sachet combination ng Surf. Sa likod ng sobre, isulat ang Kapuso Milyonaryo, todo pa premyo, Surf at area kung saan nakatira. Ihulog sa Mercury Drugstores o sa GMA Network Stations nationwide. Sobrang dali maging milyonaryo, di ba? Maaari ka pang manalo ng dagdag na papremyo. Sali na sa Kapuso Milyonaryo, todo papremyo. Nagbabalik po Balita Pilipinas dito sa GMA News TV. Tikong pa rin ang bibig ng Palasyo kung kailan at ano-ano ba ang mga reformang ipatutupad para linisin ang katiwalian sa Bureau of Customs. Inausap naman ni Customs Commissioner Ricky Biason ang ilang kawani ng BOC sa Cebu para hikayatin silang makisa sa pagbabago raw ng imahe ng ahensya. Ang kabuang report, hatid ni Papi Nalzar. Cebu, anong balita? Daghang salamat Arnold. Narito ang mga balita mula sa Central Visayas. Dahanda ang Cebuano dismayado matapos hindi umabot sa deadline ng pagpaparehistro para sa barangay elections. Customs Commissioner Rocky Biason, ininspeksyon ng mga kontrabando sa Cebu, ipinaalala sa mga kawani na tumulong sa pagpatupad ng reforma sa ahensya. At igan na lalaking notorious umano sa pamimiki ng pera nakalaya matapos magpiyansa. Siksikan, Tulacan, ito ang naging eksena noong Miyerkules sa huling araw ng public registration para sa barangay elections sa Cebu. Inabot ng hanggang madaling araw ang pagre-rehistro. Pero daan-daan pa rin ng task force na pamumunuan ni Immigration Acting Chief Attorney Sigfred Mison. Order daw sa kanya ni Justice Secretary Laila de Lima maglabas ng mga resulta. Ay, ito sa illegal detention, alam naman po natin yan po ay criminal charge. Titingnan na lang po natin kung talagang walang basihan ang Bureau na mag-detain dito sa mga detainees na ito. Nabalitaan ni Mison ang paglantad ng mga misis ng mga nakadetining dayuhan sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig. 116 ang bilang ng mga dayuhang nakakulong ngayon doon dahil sa iba't ibang kaso. Pero nagtataka si Mison kung ilan sa detainees ay overstaying lamang daw ang kaso. Dapat daw ilang araw lang agad nang napadeport. Bibigyang prioridad din daw niya ang pagbuwag sa mga hindi makataong asal na ito ng kanyang mga tauhan alinsunod sa mga inihahaing reklamo. Gayman, sabi ng Palasyo, mas mapapabilis daw ang paglutas sa reklamo kung ilalabas ang mga ebidensya. Kung may pangalan mo kayo, mas mabuti, habulin natin talaga, imbestigahin natin. Emil Sumangil, GMA News. Naka-alerto na rin ang otoridad sa Pilipinas kasunod ng inilabas na Global Security Alert ng Amerika. Bukod po sa pagbabantay sa Embahada ng Amerika sa bansa, ay patuloy rin ang operasyon laban sa mga bandidong grupong konektado umano sa teroristang grupong Al-Qaeda. Balita natin ni Ian Cruz. Nitong nakaraang July 22 lang, halos 500 preso nakalaya sa Abu Ghraib Prison sa Iraq sa isang marasa jailbreak kung saan 10 pulis ang namatay. Inako ng terror group na Al-Qaeda ang responsibilidad sa pagpuga ng mga preso. July 27, halos 1,200 preso na mga sa Huakia Prison sa Benghazi, Libya ang nakataka sa isa ring marasa jailbreak. July 31, Mga armadong kalalakihan mula sa grupong Taliban ang sumugod sa isang kulungan sa Pakistan para patakasin ang 300 preso. Ang mga insidenteng ito ang nagtulak sa International Criminal Police Organization para maglabas ng Global Security Alert. Suspensya ng Interpol, may kinalaman nga rito ang Al-Qaeda. Ang grupong nasa likod ng pagpapasabog sa Twin Towers sa Amerika noong September 11, 2001. Kasunod nito, naglabas ang Amerika Worldwide Travel Alert Warning para sa mga Amerikanong nasa Middle East at Africa. Nakasal sa travel warning na may pinaplano umanong pag-atake ng Al-Qaeda sa mga nasabing lugar ngayong Agosto. Agad-agad, pinasara ng Amerika ang 25 diplomatic outposts nila sa Middle East at Africa. Sa pahayag naman ng Joint Chiefs of Staff ng Department of Defense ng Amerika, kasama rin daw sa banta pati ang mga Western national. Kaya naman, ipinasara na rin ng Germany, France at United Kingdom ang kanilang mga diplomatic outpost sa Yemen na pinaniniwalaang pinamumugaran ng mga aktibong miyembro ng Al-Qaeda.
Ayon sa isang US Senator na nagsalita para sa Senate Intelligence Committee ng Amerika, ito na raw ang pinakaseryosong banta ng terorismo sa loob ng maraming taon. Been an awful lot of chatter out there, very reminiscent of what we saw pre-9/11. Kasabay ng Global Security Alert, inalerto na rin ang mga otoridad dito sa Pilipinas. Posible raw magdagdag ng puwersa ang Philippine National Police sa ilang lugar. Mayroong augmentation po ang PNP sa US Embassy. I believe it is coming from the Manila Police District as well as the Special Action Force. We also want to harden the targets here in Manila, specifically the US Embassy and other installations of belonging to the US government. Full force na rin daw ang Armed Forces of the Philippines. Hindi naman daw natigil ang operasyon nila laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf at Jemaah Islamiyah, ang mga grupong di umano'y link ng Al-Qaeda sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Our border is very porous, and our area commands that are concerned know this to ensure that security and security of their respective area of operations are high. Ian Cruz, GMA News. Para sa mga motorista at commuter, kaunting pasensya lang po. Bahagya kasing sumisik ngayon ang trapiko sa mga pangunahing kalsada dala ng pagulan. Kumustahin po natin ang traffic mula sa EDSA Orense. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Rafi, patuloy pa rin ang pag-ambon sa lungsod na nagdudulot